Standby. Three, two, one. Why not na ikwento ko yung buhay ko as baklang kanal? Ay. Malalang mamaya kung truly ba talaga. Ala! Pero asawa mo, ano, umiimin babae? Laloko siya. Tulag pa din ako sa leading man ko. Mga nakshi, mga me! Get ready dahil siguradong sasakit siya natin lahat sa kakatawa dahil isa sa funniest influencers ang makakasama natin ngayon dito sa Interact with Albert Curniawan. Standby. And three, two, one. Ang guest natin ngayon ay social media star. She has almost 12 million followers and of course, multimedia awardee also and certified calendar girl. Pinakamakulay na drag runner. Essence of Canal Beauty and also Mima ng Bayan. Sasa Girl! Hello po! Hi sir, thank you so much for having me. Kamusta naman sir? What's up and what's good? Ganon. I'm good. Ikaw ang kumusta? Ito naman, syempre, talagang pinaghandaan talaga kita kasi pasabog dapat ang pengkay today, di ba? Alam mo naman, di ba? So, ayun. At saka naka-straight and long hair ka today. Correct. Straight ako ngayon, Oo. di ba? Sino ka today? Ano ako ngayon? Miss Hurt Evangelista. Yeah. Kasi na-hurt ako lately. Ala! Bakit? Ano mo naman, agad-agad naman yung mga tanungan mo, nakakaloka. Syempre, di ba, alam mo naman tayo mga bakla mahilig ma-hurt ang mga feelings ng mga lalaki. Ayoko na lang banggitin ko sino, pero laban na yan. Totoo ba to? Sakto lang, malalaman mo mamaya kung truly ba talaga. Ala! Spill charot! So anyway, gusto ko lang alamin na the origins of pangalan ng Sasa Girl. Okay. Oo, saan nagsimula? Ito kasi sir, ang pinaka talagang naging inspire yung pangalan ko. Na-inspire yung pangalan ko sa isang artist sa The Voice Kids. So, siya, isa siyang contestant ng The Voice. Nung araw na yon, nag-iisip ako, ano ba yung magandang pangalan? ng girl. Kasi ang pangit ang pangalan ko, Felix. Uy, ang ganda yun Felix, di ba? Pang lalaki, syempre, girl ang Felicia. fantasy ko. Ay, ang pangit naman nun. malakas maka chismosa. Ganun ba yun? Felicia, oo. Parang mahilig mangutang, parang ganon, manikurista, ganyan. Tapos? Pero eto nga, yung nakita ko siya, nag-audition siya sa The Voice Kids. Oo. So, ang pangalan niya ay Sasa Dagdag. Tapos, kinuha ko yung pangalan niya, Sasa. Tapos, may one time, may friend ako, tinawag ako, Sasa Girl. Sabi ko, ay, ang ganda ng pangalan. Oo. Nakompleto. So, ayan siya. Ayan. Ay! Hala, Ay, parehas oo. kami ng damitan. Oh my God, Oo. diba? Same kami. Hi, Miss Sasa Dagdag, I love you forever. Ayun gusto ko tanungin, alam niya? Alam niya. Talaga? Kasi nauna talaga kasi siyang maging sikat sa akin. Kasi pre-pandemic pa lang talaga. Si Sasa ay sikat na talagang singer. So, ang atake niya, parang nung nag-2020, nung nag-TikTok yung mga tao, ganyan, may natatagtag yung pangalan niya na Sasa Dagdag, ganyan. So, nagre-react siya sa mga post ko. Tapos may one time, nag-post siya na parang may kapangalan siya sa TikTok. Tapos nag-comment ako doon, no sis, ikaw talaga ang original. So, yes, love na love ko yun si Miss Sasa Dagdag. Hello! Ayan, before we go further, Sasa, gusto ko lang sabihin sa mga viewers natin today, gusto ko yung topic natin ngayon ay the power of Canal Beauty. Okay lang ba yun sa'yo? Yes! Super! Pasabog, di ba? Why not na ikwento ko yung buhay ko as baklang kanal? Ay. Di ba? Mga ganun mo lang fantasy, Di ba mga ganun fantasy, Medyo starstruck ako sa'yo because of that. Kanal na kanal ang episode nyo today. Correct. Wait lang. Sobrang basag sa branding mo, laban na yon. Paminsan-minsan lang naman. Di ba?
Ganon. Wait lang. Pero speechless ako dyan, Wait lang. Okay na yan, paminsan-minsan babali tayo ng branding, di ba? Sure, oo. Wait lang, gusto ko, coming from you talaga, yung term ng baklang kanal. Actually, matagal na talaga kasi siyang ginagamit. Yung pag sinabi kasing baklang kanal nung araw, nung bagets pa ako, panglait talaga siya. So, sabihin, baklang kanal. So, ano yon, ang tawag dun, parang sinasabihan ka na isa kang baklang walang mararating, ganyan, kanal ka, yung ugali mo kanal. At kaya ka kanal kasi, syempre nanggaling ka sa lugar na malakanal, sabihin natin squatters area, ganyan, sa the slums of Tondo, Manila, mga ganon-ganon. Syempre, masasaktan yung damdamin mo kasi ginagamit siyang panglait sa'yo. Ngayon, na medyo tumanda ako, medyo syempre kailangan, sabi nga nila, dapat mag-upgrade ka, mag-premium ka na, ganyan-ganyan kapag matanda ka na, may pera ka na. Ako, hindi ko in-outgrow yung pagiging baklang kanal. Kasi dun ko kasi nakuha yung personality ko Kasi may one time kasi na parang pangarap ko na kasi talaga maging social media or maging artista. So, ang eksena ko, nag-content ako sa TikTok. Tapos, hindi ko alam kung ano yung magiging personality ko. Magpa-personality ba ako ng shala-shala or magpa-personality ba ako ng matalino-matalino o kaya parang maging may yaman-yamanan ako? Hindi naman ako ganon. Baklang kanal talaga ako. So yun ang na ano mo? Oo. So nung mga oras na yon, maraming mga taong mahilig magpasyala-syala sa Facebook, sa social media. Sabi ko, why not na ikwento ko yung buhay ko as baklang kanal? Ay. Di ba? Mga ganun mo na fantasya. May mga ganun fantasya. Pero alam mo guys, ito nga, lately lang natutunan ko yung totoong meaning ng baklang kanal. Yes. Kasi akala ko dati baklang kanal, yung bakla mahilig tambay sa kanal? Hindi. Ganda naman ang tama mo. Sa kanal ka tumatambay. No. What I mean is tambay sa kanto, di ba? Sa corner ng streets. In a way, tama po yun, sir. Ganun talaga. Kapag dun kami tumatambay, yung mga rampa-rampang bakla, ganyan. Uy, sorry guys kasi I'm not Filipino. Kasi when I translate some words kasi literal talaga. Gets. So, pero ang galing nyo Tagalog, pasabog. Islay. If you have to grade my Tagalog, anong grado ko? Alam mo, akala ko dito ka lumaki tapos may pagkaano ka. Ang tawag doon, sheltered na nag-aral sa private school. Ganun yung tunog. Oo, di ba? Oo, parang kung 1 to 10, mga sabihin natin, mga 7-8, gano'n. Ay, in fairness. Oo, magaling. Nakakaintindi, fluent, pasabog. Siyempre, kailangan ako mag-adjust. Hindi yung buong bansa mag-adjust sa akin. Pwede naman yun. Namalay mo, di ba? May Google Translate naman na ngayon, di ba? So, pwede na yan. Back to the topic kanina. Tingnan mo, nawala tuloy yung sa isip ko yung gusto ko tanungin sa'yo. So, yun nga yung topic natin about yung baklang kanal. Yes. In your own words, ano yung definition mo na kasi alam mo in the past kasi parang medyo negative yung niya, di ba? Pero because of you and the way you to the public, parang maging siya, mas malawak yung meaning niya. So to you, to your own interpretation, so anong ibig sabihin ng baklang kanal? Ako kasi, nung una, talagang ang meaning talaga niya ipanglait. Na bakla ka, na kanal ugali mo, ganyan. Ngayon, nung medyo lumaki-laki na ako at ginawa ko na siyang identity talaga, yung parang in-known ko na siya. Kasi, sa totoong buhay lang, hindi mo mapipili kung kung magiging bakla ka ba or magiging lalaki ka. At hindi mo rin mapipili kung saan ka lalaki. Ako lumaki ako sa kanal at bakla ko. Lahat ng mga bagay na yun ay hindi ko pinili. Kumbaga, nabigay yun sa akin randomly, kumbaga. So, inown ko na siya. So, ibig sabihin nun, for me, ang pagiging baklang kanal,
is empowering siya. Yes. At mas totoo ka. Kumbaga, kaya kami kanal kasi talagang kung ano yung katotohanan, sasabihin namin yan. Kami yung pinaka magtatalak sa'yo ng katotohanan at ang katotohanan ay hindi necessarily maganda, hindi rin necessarily pangit, pero totoo siya. Being true. Yes, being true to yourself. Ganon. Alam mo ba yung study sa Ateneo about the transformative power of being baklang kanal? Yes, actually, na-mention siya sa akin earlier na may ganun ngang study. Tapos sabi ko, parang, oh my gosh, etong ginagawa lang namin ay, na ano pa nga, nabanggit ako, si Pipay, ayan, marami pang ibang mga baklang kanal. Tapos, ang iniisip ko na parang, oh my God, itong ginagawa lang naman namin ay, nagpapakatotoo lang naman kami sa kung ano yung kulturang meron kami, ano yung ugaling meron kami, personality at identity. At sa tingin ko, ang pinakamahalaga doon is yung term na nagpapakatotoo. Kasi for the longest time kasi, talagang ginagawang lait siya. So, nung ginawa na namin siyang positibo para sa mga sarili namin, para maging identity namin, naging empowering na siya. Yes. Naging empowering na siya sa mga tulad naming mga baklang kanal na nilalait na, ano naman ngayon kung baklang kanal kami? 'Di ba? Ano naman ngayon kung nanggaling kami sa ganitong lugar? Bakla kami, 'di ba? So at some point, nagkakaroon kami ng representation, kumbaga nare-represent namin yung mga tao na katulad din namin. Na for so many years, hindi nare-represent yung mga gantong klaseng tao sa social media, sa TV, di ba? Walang masyadong, kapag baklang kanal, ginagawa lang punchline. Pag baklang kanal, ginagawa lang katatawanan, nagiging butt of the joke lang, ganyan. Ngayon, pwede na kaming bida. Yes. Pwede na kami na yung malakas, kami na yung tinitingala, may boses na kami, pinapakinggan na kami, and I think yun yung isa sa mga pinaka mahalagang naging contribution namin sa pagiging baklang kanal, di ba? Ganon! Di ba? Ang sayo maging baklang kanal talaga sa totoong buhay lang. Kasi pag baklang kanal ka, talagang totoo ka lang. Oo, being true to yourself. Oo, tapos carefree. Deadma ka. How do you define canal beauty pala? Ako, ang canal beauty para sa akin since ako, ang pagiging kanal kasi is embracing kung ano yung flaws mo, embracing yung kung ano yung katangian mo, yung sinasabi nilang lait sa'yo, maganda yun for you. Ano ginawa mo, mga strength mo? Sabihin natin yung blush on ko na makapal. Kung pag nakita yan on a normal day, tas hindi pa kilala yung drunk blush, lalaiting ka eh. Pero hindi, ginamit ko siya in my advantage. Yung ngipin ko, ginamit kong identity. So, lahat ng mga nilalait sa'yo, kapag kanal ka, gagamitin mo yun in your advantage. So, that's the beauty of pagiging baklang kanal. Dapat strong ka, may armor ka, at dapat sure ka sa sarili mo. So, yun ang pagiging baklang kanal. Hindi ka dapat yung parang, alam mo yun, alam naman natin talagang may sinasabi silang ganito ka dapat, ganyan dapat yung itsura mo. Pero pag baklang kanal ka, dead maka dapat. Talagang ilalaban mo yung sarili mo. Kasi wala ka, ikaw yung taong, kung baklang kanal ka, usually, wala ka. Ano ka lang, parang walang-wala ka. Kung anong meron ka, yun ang pagmamalaki mo. At kung anong meron ako noon, yun ang pinagmalaki ko. So, that's the beauty. I defined my own beauty, kumbaga. Oh. Di ba? May mga ganung mga fantasy ako, mga chika, mga bakla. Kayo, mamaydin nyo na naman yan. Fair. Diba? Ang dami ko natutunan na term galing sa'yo. Thank you. Oh my gosh. Di ba? Pwede nyo rin i-my-day yan. Pwede siya maging tutor ko ng mga mga Tagalog tsaka yung Diba? mga Gelingo, di ba? Marami talaga akong bala para sa inyo, sir. Naka ba? Pero alam mo, guys, first time ko na-meet si Sasa in person ngayon, alam mo, nakatulala ako. Kasi, ang ganda yung makeup mo. Ay, thank yun you. yung muna napansin ko. Alam mo, yung makeup artist ang linis ko. yung blending lahat. Wow. Walang eme to totoo to. Basta ito siya ngayon. Ang makeup artist ko si Majo, siya super fan po kayo. Oh. Super fan niyo po siya. So, ayan. Talagang sabi niya sa akin parang,
talagang happy siya na ma-meet kayo today. Maka-work kayo ulit thank today. Kasi you. ilang beses na daw po kayo nag-work. So, yes. Hello, Majo. Yes. Ayan na-compliment na. Na-compliment na ng idol, Honestly, di ba when you converse with people kasi, ako kasi number one yung pinapansin ko lagi yung mukha eh. Kasi ikaw rin di ba as a makeup artist, mukha talaga. Parang I'm amazed. Pati yung highlight, pati yung kilay, malinis. Lahat. Ginalingan niya talaga today para sa So, inyo. on the normal days, hindi ganon? Hindi. Charot lang. Yari tayo. Pasabog talaga siya. Pasabog siya. Yeah, honestly, ang ganda. Medyo starstruck ako sa'yo because of that. Ang linis. Ang linis yung makeup, guys. Promise, if only you can be here, ang linis yung makeup ni Sasa. Oo, kasi normal day, di ako naliligo. Hindi ako malinis. Sorry. Pero kaya naligo ka naman. Naligo naman ako kanina. Wala nga lang sabon. Charot! So, ayan. Since na-share mo sa amin yung essence of Baklang Kanal. So, opposite ba siya from Baklang Social? I think hindi siya opposite. Siguro, pwedeng opposite. Pero kasi, ganito yan, parang kapag baklang social ka or kaya lumaki ka sa pagiging social talaga, yun ka na eh. Kumbaga, hindi ko masasabing opposite siya. It's just that different kayo ng pinagkalakihan. Pero, alam mo yan, kung pare-parehas lang naman tayo mga bakla dito, alam natin magkakakonect tayo sa isang bagay. Hindi tayo tanggap ng lipunan. So, alam mo yon, at some point, masyala ka man or kanal ka man, meron tayong connection from one another. Ganon. Pero can I say something, guys? Yung na-meet ko si Sasa finally in person, na-starstruck ako. Ang Hala, social grabe yung dating naman. niya. Hindi, totoo. The sakto way you lang. move, everything, the entire thing, social. Ay, thank you From po. your hair to your nails, pati yung mo, yung mga alahas Mga mo. arte-arte. Siyempre, minsan kasi pag nasabihan ka na ng maraming lait, di ba? Gaganda ka na rin paminsan-minsan, di ba? Gusto mo naman yung mga medyo napupuri ka ng onte, di ba? Honestly, Ayun. honestly. Thank you po, Oo. sir. Oh my God, coming from you talagang Yes. it's a fierce Kasi ako, as a pasabog. makeup artist, number one pinapansin ko ay yung hair, yung makeup, and the entire look is really impressive. Oo, jacket from from Paul. And the rest is from Burr. Hello, Burr. Wait lang, may napansin ako. May kasama ka ngayon. Yes, meron. Hindi ko jowa yan, May nakikita ba ako na hindi nila nakikita? Ay, oh my God, yes! Andito ka pala, girl. My God. Kaya pala may amoy. Charing. Oo nga, sino Oo. yung katabi mo? Eto dinala ko to kanina. Actually, pinadala sa amin to kasi galing pa po akong Rolling Stone. Oh, So, okay. nagpadala sila ng mga gamit sa akin na very personal. Okay. So, dinala ko siya dito para sabi ko, oh my gosh, dahil hindi na ako makadiretso ng bahay, dinala ko na rin siya dito sa Teviant, company, sa company ninyo. So, ayun. So, ang pangalan niya ay Marcel. Marcel. Meron kasi akong ginagawang pelikula. Tapos na actually. May shoot kaming pelikula ngayon. Ang pangalan ay Multswa. Multswa. Baklang multo. Multswa. Dapat ngongorin yung twa. Multswa. Multswa. Kasi di ba wala pa tayong Multswa. nakikita masyadong multong bakla. Ganon. Wala pa ba? Wala pa. So, paano magiging bakla ang multo, di ba? So, nakakaloka yon. Mga bakla namamatay din naman. So, di ba? Oo nga naman. paano oo nga naman. magiging Paano sila after Oo, di ba? paano afterlife natin? Di ba? Nakakaloka. So, ayan. Ito si Marcel ay siya yung character ko sa Multswa. Tapos, ang atake niya, di ba? May suso pa siya. Oo. Pak. Kaso girl, yung bra niya, ayusin mo. Medyo Sorry, PG tayo dito. nakikitaan. Oh my God, pasensya na. Oh my Oo, God. okay lang yan. Same character ba sa'yo to? Oo, kaso nga lang, 200cc lang siya. Yes. Pasabog. Tsaka walang siya panty, nakikita. Ay, pasensya na. Oo, ayan. Hala girl, pasensya na, nakitaan ka. Oh my God. Mapopost ka sa Reddit. Ayan. Pero ito na nga, isa siya sa mga bakla, very magkalayo kasi talaga kami ng personality ni Marcel. Si Marcel kasi is a very, hinahawakan ko yung suso niya. Si Marcel ay isang baklang patay na patay sa lalaki. Hindi ako naging patay na patay ever. Hindi ako naging patay na patay sa lalaki. Sa babae. Ay, yun. O ano? Lason. Pero, ngayon lang. Ano parang sinasabi ko sa inyo? Tapos yung naging patay. Oh, nalasaptat.
Okay. Grabe naman, sir, nakakaloka ka. So ayun, siya kasi nung piniplay ko na si Marcel, parang nagagawa ko na din yung kung anong iniisip niya, ganyan. So isa siyang patay na bakla sa isang lalaki na sa storya namatay siya. Oh. Kung kailang nabebetan na siya ng otoko. 'Di ba? Ang sad. Wait, otoko is lalaki? Lalaki, yes. Okay. So nabebetan na siya ng bet niya. Okay. Namatay siya. Ang sad, 'di ba? Grabe. Nakakaawa ka naman. Pero okay lang, nakapagpasuso ka naman na. Pero sa congrats Bago ng dahil pepe mo. Charot. pero congrats ikaw yung producer daw dito. Yes! Oh my God! Thank you so much for saying that, sir. So ano yung hindi mo kaya gawin? Lahat nagawa mo. Parang you act in the movie. Diba? Mabuntis. Charot. Hindi ko pa tinapos lahat yung nagawa niya. Tapos tinapos niya na aga. Hindi nga. You also sing. You have music video, di ba? Yes Tapos po. your social media sensation also. And then now you are a producer? And I'm a global pandemic. Charet. Anong producer na po ako ngayon. So, yung bagong tinatahak ko po ngayon na industriya ay ang pagpipelikula. So, ayun po. Isa naman po yun talaga sa mga favorite ko talaga na industriya noon pa man ng bata ko. Kasi mahilig ako manood ng mga pelikula, yung mga kilig-kiligan, horror. So, dito sa produce kong pelikula, all-in-one na siya. Kiligan na siya, comedy horror. pa siya, horror pa siya. So, kumbaga, all-in-one. all-in-one combo. Yes, ganon. Oh, wow. So, Ano siya kumbaga sa transgender combo, ganon. May combo siya. Ganon. sige nga, kailan palabasan? You can promote to them. Oh my God, manood kayo. Sana abangan Sila ninyo. lang. Kayo na din. Ito na din. No? Ayun. So manood kayo. Multswa, patay na patay sa'yo. Kasama ko dito si Joao Constancia. Hello. Parang tanga naman kasi nakikilig talaga ako. Pag kasi na-mention yung pangalan niya, parang tanga eh. Ayan! Ulitin nga. Sino nga? Si Joao Constancia. Pogi yun. Gusto niyo makita? Sige. Ala! Ito siya, nag-TikTok kami. Ala, parang tanga. My God. Ikaw nag-audition lahat? Hindi. Kinuha talaga namin siya. Nung una si Martin Del Rosario to. Tapos nun, hindi naging pasok yung schedule. So, nag-iba kami ng artista. So, si Joao na. Nung una medyo hindi ko pa masyadong close. Actually, hindi kami naging close. Kasi sobrang nailang ako sa kanya. Ano ba yan? Nakakainis. Papakita ko sa'yo. Ayun siya. Oh, fair. Ganun. Tama na, baka sabihin niyo, Diyos ko naman, bakala. Masyadong Isa sa pinaka-iconic sa'yo is yung blush mo. Yes. Diba? Hotdog blush, yes. Mag-hotdog may cheese. Collaboration with Abian. Nakakatawa. May mga toppings na, okay, go. Alam mo, parang I'm always following trends as a makeup artist kasi I've been doing makeup parang almost 19 years. So, kaninong idea yan? Actually, sabihin ko rin ang katotohanan, nakita ko to kay Marlu dati. Kasi si Marlu, Diyos ko po, nag-blush on ng sobrang kapal na blush on. So, sabi ng mga tao, drunk blush. Tapos nun, Sino si Marlu? si Xander Ford. Kilala yun ng mga nakshi mo. Oo. Okay. Tapos ngayon, parang sabi ko, oh my God, nakakaloka. Ganito yung mga make-up cheek tint ng mga nakshi ko. Naalala ko sa kanya na parang halaga nito kami mag-blush on dati nung high school . So ganyan ko blinash on yung yung mga TikTok ko. So actually di ko nga nahanap yung idea, parang Diyos ko, katarantaduhan nga lang ata yan eh. Tinan mo, parang adik ka ba, girl? Pero alam mo, Grabe, nang gigitata ako dyan, Diyos ko po. Hindi, kasi since pandemic talaga,
fino-follow kita na gano'n na talaga yung drunk blush, di ba? mo. Pero in fairness, napansin ko, na-evolve rin siya, no? From yung mga muted mo na noon di masyadong nagiging lang, sweet girl lang, nagiging chick tint lang minsan talagang nakaganyan. Oo. Nakita ko lately may gano'n na tinatawag ng mga fans mo is hotdog blush pala. Hotdog blush, yes. Mag-i-evolve ba anytime soon? Kasi nakita ko yung mga lumang foto mo. Diyos ko, may evolution pa po ba yan? Todo na nga yan. Malay mo, hotdog may cheese. Pasabog, may cheese. Pwede rin, di ba? I-evolve natin yan. Nakakaloka. Sige, collaboration with Ebian. Nakakatawa. Pero hindi nga, since marami yung nagtatawag na yung look na yan is hotdog blush, meron ba hotdog brand na nag-collaborate with you? Wala pa nga eh. Wala pang hotdog brand. Pero ayun, yun nga yung madalas silang sinasabi. Parang daw yung, di ba kapag sa mga recess, pag nagbaon ka, di ba, tapos bumakat yung hotdog sa kanin, ganyan yung itsura, nakakatawa. Diyos ko po. Pero alam mo, ito as a makeup artist point of view, I can see a potential of this to be wow, the next talaga ba? viral thing. Diyos ko, sa Kasi nagawa ko yun one time. Tanong mo si kaninong artista naman po? Sa akin. Sa'yo. Hindi. Actually, nagawa ko rin sa mga ibang artista ko or sa mga brides ko rin. Parang kung alam ko yung puyat sila, parang is the... change mo yung focal point ng itotodo blush. mo, ganun. Hindi ko tinodo siya, placement of the blush. So like what you do here. Kailangan dito so lang, minsan, ganun. yung tawag sa akin is iba. Yung tawag sa is hotdog blush. Sa akin, sipon-sipunan blush. So, may sakit. Yung kinakalat ko siya dito. Paikot lang. Oo. Pero pina-flat ko rin dito. Parang diffuse lang. Pero ang laki nagkakaganda. Parang nag-glow ka lang, diba? Oo, parang soft lang. May nagsabi rin sa akin ganun, kailangan daw medyo pababa daw yung blush ko para mas nakakababae. Oo, para soft. Hindi marunong ang ginawa ko pa diretso kasi. Diyos ko, parang Can I ask you something na throughout the years, nagpapalit or nag-i-evolve rin ba yung kulay niyo or yun pa rin yung yung ginagamit mo? Depende. Nung nagpalit na lang siya nung nag-iPhone na ako. Dati kasi nung Android, kailangan itodo mo talaga para makita eh. So, ayan, medyo na siya dyan. Medyo pa to, mahirap pa makita kaya todong-todo pa. Diyos ko, lagi ako may tigyawat niyan. Nakakatawa. Tapos yung ginamit ko pang blush on dyan dati, yung kasi di ba nagkaroon ng pandemic, hindi nakabili ng mga makeup. Diyos ko po, expired yung blush na ginamit ko dyan. Diyos ko po. Okay, from now on, wala na yung ganun ha. If you need makeup or anything, you know who. Hala, grabe naman! Diyos ko. Dapat todo pa na, evolve pa natin ng todo yung yung masabi yung mga ganyang pwede with fantasy. cheese, with jalapeno. May mga toppings na, okay, go. Oo, para may variant na siya, 'di ba? So anyway, isa rin sa look mo ay yung gap ng nasangipin mo. Yes. Oo. Pero may napansin ako yung photo mo sa isa sa Halloween party mo. Yes. Yung naka-chocolate. Tama ba? Yes, naka-chocolate. Naka-chocolate ka. Ayan. Yan. Na tinakpan mo yung yung gap. O, Halloween kasi doon kaya naka-close tayo. Ano? For holidays. Pero hindi nga, gusto ko kaloka ka. Gusto ko tanong, na sa utak mo? Bakit gusto mong baguhin yung look mo that time? Kasi Halloween noon. Tapos sabi ko, ano bang gagawin kong look? Kasi wala akong maisip. Ganyan-ganyan. Sabi ko, isa sa mga pinaka nakakatakot gawin ay paayos yung ngipin ko. Kasi yung mga ibang tao, di ba pangarap paayos yung ngipin nila? Pero sa akin, parang sabi ko, medyo nakakatakot pag pinaayos ko yung ngipin ko. Tignan mo naman yung itsura ko, Diyos ko, nakakaloka. Parang hindi na ako yan. Pero yun? Temporary lang? Temporary lang yan. Ilalagay lang po siya sa gitna. So, ayan. Yung mga, dito, yung mga siwang-siwang dyan, pinasakan ko ng parang pasta MS na madaling matanggal. So, ayan. Nung kumagat, nakakaloka nga kasi yung araw na yan, 'di ba lang siya, parang mold lang siya na nilagay. Tapos yung mga pagkain dun sa pinuntahan kong ang titigas, dai. So di ko makagat. Ang sakit. Tumatama sa gilagid. So, pero alam mo nung bata ako, yung 'di ba yung when you're young, binubunot talaga yung ngipin mo sa harap, 'di ba? So talaga? alam mo, ikaw hindi? yung malalaglag. Oo, kasi parang ganon. So ako naman, parang nahihiya ako pumasok ng school. So nalaglag yung ngipin. hindi kung may butas or na ano tawag yung kalbo yung ngipin? Bungi. Yes. So yung ginagawa ko, chiclet talaga nilagay ko diyan. Yung chewing gum.
Pasabog. Yung mga mentos-mentos. Do you guys know chiclet here? Diyos ko, recess pa lang tunaw na yun. Tapos, minsan kinakagat ko siya, kalahati lang nilagay ko ng ganun para yung ngiti ko parang buo pa rin. Kompleto pa din. Oo. Tama yung fairness sa Pero alam mo, ito gusto ko sabihin na, sa bawat ng mga Halloween ay mga special party, look mo hinihintay ko talaga. Talaga ba? Yes. Oh my gosh. One of your, my favorite look sa'yo is, of course, yung Barbie. Barbie, di ba? Yes, yes, doll, yes. di ba? Paano ka umihi doon? Naka-diaper. Chari. Hindi na ako umihi. Tapos yung Tinapos ko na yung araw. yung isa is yung bulaklak. Yes, bukang kang patay. Yes, oo. Mga condolence. Tapos yung isa is yung Halloween party sa Silo. Yes. Yung maging TikTok live seller ka. Correct, nakapambahay ako sa Oo, tapos dala mo yung ring lights mo. Correct. Tama ba ako? Yes, perfect. I love it. Alam mo, nakaka-Hollywood celebrity talaga yung gap sa ngipin. When I was growing up talaga, dinodrawing ko rin yung ano. Talaga? Oh, di ba there was an Naging era kayo? dati? There was an era dati, nakadagdag ng beauty talaga yung gap. Ano tawag yun in Tagalog? Very model yung atake mo. Oo, so dinodrawing ko talaga ng pentel pen dati. Talaga? Yun. Oo. Nakakaloka. Oo nga, actually, very Ayun, yung si Madonna, di ba? sabi nga Bridget nila, Bardot. daw yan, parang model look. Ganon. Yes, high fashion, ganon. Di ba? Gitna lang kasi yung kanila, akin medyo may tatlo yung tatlo yung siwang. O, di ba? At least iba Mas ka. model ako sa inyo. Lamang ako, kumbaga. So, okay. And also, nakikita ko rin, minsan iba-iba rin yung wigs mo. Kasi when I watch you during the pandemic dati, di ba may wig ka na rin, yung short. Wala yung laba simula day one. Wala talaga, nakakaloka. Sabi ko nga, pampaswerte ito, wag labahan. Pero in fairness, yung last nakita namin, di Fresh ba? pa yan. Siyempre, kay Valerie yan eh. Si Valerie yung hairstylist. Yes, itong look po na to. Yan. Oo, ang ganda. Binangs niya ako dyan. Eh, yun Ayan. sa 2021, Ako ang nag-hairstylist dyan. buhay pa ba yung wig na yan? Buhay pa yan! Buhay pa yan! May buhay na nga yan eh. Gumagalaw na siya. Yes. Kumaga, may sariling buhay na siya. Correct. Yan ay sobrang asim ko dyan. Diba? Sumakumlande. Kailangan mong lumaklak ng isang buong White Castle para so, ayan. May konting games tayo dito. Ay, oh my God! Nakakaloka. Ano yon? Magsa-variant tayo. Oh my gosh! Oo, yan. Di ba, magpa-variant challenge tayo. So, di ba ikaw yung nagpauso yung mga word na or terms ng variant? Okay, go. Laban. Sige, Kerry. Describe with word that start with letter S sa mga photo i-flash namin. Okay, go. Laban. Okay. Letter S lang, sir. Oo. Okay. Start with go. letter S. English or Filipino or any other language. Okay, go. Laban. Sko. Sige. Favorite look ko to. Ito yung burol variant. Ano yan? Sumalangit na wa. Diba? Very, yun na nga mismo yung look na yon. Sumalangit na wa. Yes. Okay, second variant mo, kumot variant. Ayan, sobrang mura lang yan. Ganon. Kasi 35 pesos per yard lang yan. Oo. Sino nag-isip to? Si Versex ang nag-style niyan. So, shoutout sa iyo, Miss Versex. Ayan, yung kumot na yan ay, yung binibili niya lang sa palakpak sa Divisoria na tig to 25. Kaya siya palakpak kasi pinapalakpak yung yung kumo, yung tela. Tapos to mga pinapaubos na tela na lang yan sa Divisoria, yung mga hindi nabibili. Ganda, 25 pesos yan. So, less than 300 pesos yan nilaunching namin sa preview. In fairness, parang kaftan yung dating niya. Correct, di ba? Nakaka-hippie, ganon. Oo, parang when you're having vacation in Morocco. Ay, correct. Di Diba, pa ako napunta dun, pero yes. Uulitin ko yan sa Morocco. Go, laban. Oo, di ba? So, yung next natin ay ito. Ano yan? Ay, ano ba yan? Yan ay sobrang asim ko dyan. Kasi, Bakit? kalsada yan, Diyos ko. At saka 2 p.m. yan ng So, hapon. tirik ng araw. Tirik ng araw, Diyos ko, nakakaloka. Buti na lang hindi naamoy ni Felip yung putok ko. My God. Hi, Felip. Ang pogi niya din. My gosh. Oh? Mga SB19, ang pupogi, nakakaloka.
Shoutout po sa inyo. Sino yung pinakaano mo dyan? Iyon si Philip. Ay! Oh, ito. Billboard variant. Oh my God. Ano yan? Sex appeal. Ganon! Sex appeal. So, ayan. Grabe. Alam mo, kasi ang mga White Castle model, mga ano yan eh, mga talagang... Oo, mga, anong tawag dito? Yung mga medyo talagang... ano yan, sex symbol, ganon. Kasi pinapaskill yan sa mga tindahan tsaka mga likod ng mga truck ng ng mga kargador, ganyan. Kumbaga diba? Tapos syempre, dahil ako naman ngayon, kailangan mong lumaklak ng isang buong White Castle para so, ayan. Ang ganda ko dyan, my God. Tapos isipin mo na sa EDSA yan, ha? Tapos, alam mo, happy ko dyan kasi may pag nakakita ng mga bata, sabi niya, uy, ikaw yan, di ba? Ganyan. So, na-happy sila na parang, hala, na billboard ako. Kwento mo nga sa akin, paano ka nakuha ng White Castle bilang calendar girl nila? Kasi, ang tawag dito, nagpa-contest sila ng sino ang next White Castle model. Tapos may post ako sa TikTok. Sa TikTok na sabi ko, bakit puro babae yung mga nagka-calendar model samantalang kami mga bakla ang nagpapainom. Diba? Diyos ko. True naman. Nauubos ang pera ng mga bakla para sa painom tapos ending hindi kami yung aani ng mga kaganyang kaartihan, di ba? So, ang ginawa ko, nagparinig akong ganyan. So, may nagtag sa aking nakshi ko, sumali ka dito sa sa White Castle calendar model search nila. So, nag-post ako. Basta may ginawa akong parang maliit na poster na digital na parang calendar, ganyan-ganyan. Gamit yung yellow na crop top ko na paulit-ulit kong ginagamit na wala ring laba. So, ayun, na-happy yung mga tao, nilike nila, tapos ako yung nanalo hanggang sa, ayan, naging calendar model na ako. Yes! Ay, grabe, di ba? So, thank you so much, White Castle, sa pag-tolerate sa mga katarantaduhan ko. Ayun. Okay, ito yung next. Grad Peak variant. Grabe naman, nakakaloka naman yung grad peak. Ano ba? Letter S pa din, di ba? Summa cum laude. Kasi hindi naman talaga, wala akong high honors. Pero talagang ginapan ko talaga yan, yung pag-aaral. Anong course mo? Mass communication. Communication actually, kasi nagbago na yung pangalan ng course. So, ayun, talagang ginapang talaga namin ng mother ko yan. So, happy ako na nakagraduate ako. Yes! Hindi kasi pangarap ng mami ko yan. Ang arte ko na mami, mama lang. Ang pangarap yan ng nanay ko talaga makapagtapos ako ng pag-aaral. Sabi niya, pwede ka maging kahit anong gusto mag-artista ka dyan na everything, basta tapusin mo yung pag-aaral. Recently lang to, di ba? Hindi, mga 2019 bago mag-pandemic. 2019. Yes. In fairness, hindi pa uso yung gapang-gapang ng buhok ng gano'n na una mo na kasi sila. mataas yung hairline ko dyan, kaya kailang pagapangin talaga ng malala. Di ba hindi pa uso yung mga yung mga onda-onda swirl. sa Ikaw na nauna dyan sa trend na yan. Diyos ko, nakakatawa nga. Parang logo ng Nike. Yung pagkaka-swirl. Pero hello po, sa nag-wake up sa akin dyan. Si Sino? Richard. Hello. So, si Richard yung unang nag-make up sa akin ng... Kasi yung wala kong grad pick talaga. Tapos, may yung Click Studio, nakita nilang post ko na wala akong grad pick. So, sabi niya, okay, lilibre ka namin ng grad pick. So, yan ang unang makeup ko nung Sasa Girl ako. Ayan. So, aside from nanay mo, sino pa yung nag-support system mo? Actually, ngayon, madami na akong support system kasi marami na jowa. akong... wala akong jowa, grabe naman to. Sabi ko nga, di ba? Malay mo. Hala, happy lang ako. Tayo lang dito. Happy crush Dali lang na. ako kasi nga today. Oh my gosh. may mga crush ako. Pero yung wala akong jowa ngayon. Wala pa. Wala pa. Pero meron potential Wala nga kasi nga parang stick to one lang ako ngayon sa crush ko. Tama na, masyado na may mention. Diyos ko naman. Masyado ka na Pero yung mga support system ko ngayon siguro, yung mga friends ko, especially yung mga industry friends ko, ang dami, nakahanap kasi ako ng community ko yung parang naiintindihan yung ginagawa ko, naiintindihan yung kung ano yung gusto kong gawin at tahakin at supportive sila doon at supportive din naman ako as a friend sa mga gusto rin nilang tahakin. I witness your career from before hanggang ngayon. Parang
ang layo narating mo. Uy, thank you So, po. how you keep yourself grounded? Ako naman lagi ko pong inaalala na galing po talaga ako sa wala. Galing ako sa... Totoo yung mga kwento ko dati na hindi talaga kami nakakain ng 3 beses sa isang araw. Talagang meron akong mga times na kailangan talagang pagtrabahuan ko yung just to survive, kumbaga. Oo. So, pag inaalala ko yung mga panahong yun, iniisip ko noon na nagkaroon din ako ng pangarap. Nagkaroon ako ng kumbaga hindi sure sa buhay ko kung matutupad ko ba yung mga pangarap ko. So ngayon na natupad ko na siya at nandito na ako, never kong kakalimutan yung mga napagdaanan ko. Tsaka lalong-lalo na yung mga taong sumuporta sa akin, tumulong sa akin. Kasi mahirap mahirap talaga magkaroon ng pangarap, lalong-lalo na ang pangarap ko ay hindi yung magugustuhan talaga ng or masasabi mong, hala, ma-achieve mo yan. Kasi gusto ko maging artista Ayun talaga gusto mo dati pa? Oo, bata pa lang. Makikita mo sa graduation yearbook namin, nakalagay talaga, to be a professional entertainer. Ganon! Tingnan mo, look at you now. Oo. Lahat na And happy mo. po ako doon na nahanap ko po talaga yung mga taong sumusuporta po talaga sa akin. Kasi yun yung mahalaga Parang dapat mahanap mo yung tulad mo. Oo. Yun yung susuporta sa'yo at saka yun yung i-represent mo na sila din, kailangan ma-inspire mo sila na abutin din yung mga pangarap nila. So, Oo. doon ako nahahappy na talagang... Tsaka I think also nakikita ng mga tao rin na you are being true to people also. 'Di ba? Parang ikaw isa sa influencer yung na pina-follow ko na hindi ka takot magsabi na kung ano yung totoong random mo. So, that's what we like about you. You're being honest, you're being true. Mahirap rin yan kasi minsan ako minsan iniisip ko kung ano yung sasabihin ko sa social media, ano ba dapat post ko, pero you're free. Parang you have the freedom to so ang galing mo rin dyan. So I think that's why people also appreciate you Thank you, for sir. Oh being my who you gosh. are. 'Di ba? Tama ba ako? Ala, grabe naman! 5 a.m. call time namin. Pack up namin the next day 6 a.m. Oh my God. Hinatid ko lang sarili ko sa hospital. Oh my God. Tapos Gusto mo magkaroon ng pamilya. Yes! pero yung asawa mo you mean babae? Lalaki siya. Diyos ko, nakaka-end of the world na yan. As a lead actress, sino yung dream na lead actor mo? Ala, ano ba naman yan? Alam mo, hindi ko masabi yan kasi in love pa din ako sa leading man ko. Ano ba yan? Hindi naman. Random ko yung kilig mo. Ay la, walang ganon. Random ko. Hindi, syempre, kinikilig pa din ako kay Joa Constancia kasi alam mo yun, kakagawa pa lang namin ng project together. So, masasabi ko na talagang nakuha ko talaga yung nahuli niya yung kiliti ko as a girl. Tapos alam mo yung ang galing-galing niya ka-eksena, ang dami kong natutunan sa kanya. Tsaka talagang isa sa mga bumuhat ng pelikula namin ngayon. So, yes, hello sa'yo, Joao. Oh. So actually meron ka ba na dream movie project mo if ever? Well, siguro isa sa mga dream kong movie ay makatambal ako ng isa sa mga idol ko. Either si Nadine or Catherine. Ayan. Of course, syempre Meme Vice ganda. Pero kung may iba pa aside from Meme, si Nadine or Catherine talaga yung gusto kong makaduo. Anong role gusto mo at anong role nila? Anong eksena yung dalawa? Mga katulong ko sila. Joke lang. Charot lang, hindi. Ay, sa tingin ko GL. Charing GL. Kadiri. What is GL? Wait lang. Girls love. Tomboyan. Hindi ko pa alam Sorry, di ako writer Pero, ayun, kasi feeling ko, ang tawag dito, gusto ko silang maka-work kasi magka-age kami, magka-age bracket kami. Masayang magganon-ganon. Siguro, I think magkatrabaho kami, ganyang atake. So, ang saya siguro nung ganong klaseng movie. Alam mo kasi minsan kailangan talaga tayo mag-manifest sa buhay So, para maging totoo siya. Correct. Boy, I believe in that, guys. Minanifest mo lang ba lahat ng everything sa life Yes. mo? Kasi if you, Talaga? share ko lang sa'yo to before I have everything in Tevian or before I launch Tevian or everything I do before, if you go to my banyo na mirror ko,
sinusulat ko lahat. Wow! May marker ako, sinusulat ko lahat. Pati yung amount na laman sa account ko. Kailangan anong dream number. Wow. So sinusulat ko lahat siya. Wow. Kasi 'di ba, the power of manifested, parang ganon. You have to manifest na kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo. Correct. And it will become reality. Kasi kailangan mo absorb sa utak mo yan. Yes. Kailangan makuha mo siya. Yes. Oh. So, ganun ako. Parang even Tevian also, when I always push myself na sabi ko parang at the age of this, I have to have my own plan for exit plan because I cannot do makeup artistry for forever. Correct. So, what is my exit plan? Alam, so yung inspiring sa totoong buhay lang. Hindi totoo lang kasi alam mo, lalo na kapag puhunan mo yung katawan mo, syempre tama yung sinasabi ni sir na hindi naman forever pwede mong gawin ganito ganyan. Yes. So kailangan may exit plan ka. At syempre nagawa mo na yun. So parang ang inspiring niya super. Hindi, tsaka lalo na yung super. trabaho natin, just like you also, yung call time namin, before yung call time ng artista, call time namin. Tapos kami rin last magpapak, di ba? So kahit commercial, kahit Yung anong nga shoot. pala nag-GMA pala kayo. No? Oo. So if I can stay for forever in that career, why not? Pero you never know about your body. Kung kaya ng katawan mo or ano. So minsan you have to plan talaga kung ano yung exit plan mo. Yes. So yung time na yun, alam mo, yung by doing that also is giving me power also na minsan kahit pagod na pagod ako gumising. Kasi mayroon mga araw dati yung hindi pa uso yung mga anong rules, yung parang, di ba dati sa shoot ng commercial walang cut off? 'Di ba? Minsan Eddie Garcia Law. Kasi dati meron ako isang commercial, hindi ko na babanggitin, na 5 a.m. call time namin. Pack up namin the next day 6 a.m. Oh my God. Tapos may call time ulit ako ng 8 a.m. for another commercial. So ang ginawa ko, liligo lang ako sa gym. Oh my God. Tapos, pero yung mga assistant ko, mga tao ko, pinauwi ko na. Kasi I need them to rest. Okay lang sila mag-rest, pero okay lang ako hindi mag-rest, pero sila dapat mag-rest sila. Para after I do makeup, sila na magtutulong sa akin mag-retouch. Gets. So, gets mo? So, when I have those numbers or those dreams on my mirror, kasi I make sure that that's the first thing I see when I open up my eyes. That's the last thing I also see it also before I sleep. So, it gives me strength also. Kahit puyat na puyat ako. Alam mo ba, meron ako isang mandaldal ba ako? Go lang. Ang ganda ng kwento. Kasi meron ako nangyari dati. Walang ako day off. So, kumbaga, if I'm not feeling well, hinatid ko lang sarili ko sa hospital. Dextrose. Wow. Tapos, once na ubos ko yung bote ng Dextrose na yan, diretso ako wedding. Alis na. Oh my God. Tapos meron din one time na a billboard shoot rin also. Ganun din, naka-dextrose muna ako and then hindi ko pwede i-cancel kasi nakakahiya sa brand. It will affect my career, yung binibuild ko for so long, and then nakakahiya rin sa artista. Correct. So right after na dextrose, na ubos ng dextrose, magpapa-waiver lang ako, tapos show up agad ako. Tapos after work, hatid ko ulit sa sarili ko sa hospital. Yes. That's what I did in the past. Kasi because I have targets. First thing in the morning and last thing that I will see from my mirror, those dreams that I plan, those wish that I have. So kaya nangyari rin yung Tevian nito. Alam mo, you really deserve it, sir. Kasi sinipagan, di ba? Kasi kung masipag ka talaga, Wala talaga. Alam mo, baka umiyak pa ako sa mga ganun. Naalala ko yung mga hirap na. yung mga those were the days, kumbaga. Oo, kasi nobody else can push you yourself. You yourself should push yourself. Yes, Tama ba? Does it make sense? Tama. Oo. Diba? So, any other dreams na gusto mo i-manifest? Alam mo, may isa akong dream na medyo ito yung hindi ko sure kung is it possible. Gusto mo magkaroon ng pamilya. Oh. Yes! Isa rin pinaka sa akin yan eh. So, gusto ko magkaroon ng baby, ganyan. Husband, of course. so ikaw yung mag-labor ng child? Oo, gano'n. Diyos ko, nakaka-end of the world na yan. No, pero dream mo talaga. Dream ko talaga siya. Gusto ko magkaroon ng ng parang sabihin natin pamilya talaga, na gano'n. So parang syempre hopeful pa din naman ako na nagbabago na rin naman ang society ngayon. Mas tanggap na yung ganong klaseng pamilya. So
ako nagiging happy ako na na times are changing at ina-accept ko na din sarili ko na parang pwede na yan. Kasi galing ako sa generation na parang sinasabi na hindi mangyayari ang mga plano mong ganyan. Bawal yan. Pero ngayon pag nakikita ko na yung mga bata, minamanifest nila yung mga ganyang bagay kahit part sila ng LGBTQIA. Na-happy ako kasi it gives me hope as well. So if you can describe to me or to our viewers your family members, ano yun? Gusto ko kahit magkapatid lang may anak ako magkapatid 2, tapos may asawa ko. Dead ma ako kahit hindi kami kasal. Ganon. Pero asawa mo, you mean babae? Lalaki siya. So, surrogate mom. Parang ganon. Parang ganon. Okay lang rin nga sa akin umampon eh. Okay lang sa akin. Okay lang. Okay. Umampon. Yes. Akala ko kanina from your own, Okay lang kahit hindi ko kadugo. Okay lang sa akin yun. That's good. So, ayun. Happy ako sa ganong fantasy. Ayan. Oh. Di ba? May ba? Ang saya kaya kapag may may anak-anakan ka, ayan. May wala pa ba ngayon? Wala akong mga anak-anakan, pero just kung aasim ng mga bata sa amin. Mga baklang bata sa amin, nakakainis din minsan. Sarap kotongan eh. Like, what is kotongan? Ganun yung poke. Ganyan. So, ayan. Siguro siguro parang feeling ko kapag medyo matanda na ako na sabihin natin mature na, ganyan. Meron akong maternal instinct. Gusto ko na siya simulan. May goal ka ba at what age you want to achieve this? Siguro mga feeling ko late na siya mangyayari. Kasi dapat alam mo, Sasa, you have to write it down and then pati yung target year mo or age. Kasi that's how I learn parang the power of attraction talaga. Gets. You have to write it down and you have to see it every day. Sige, maglalagay tayo dyan ng Dapat specific siya. Okay. Whatever you wish should be specific. Tatalingan natin pati yan. kung sino yung tatay nila. Dapat sa age na ganito, pamilyado na ako. Kung sino, dapat ganon. My gosh. Tapos, kailan yung first baby, second baby, dapat ganon. You have to be very specific when you wish for something. Siguro mga 40 years old, ganyan. Okay, mga sa 38, ganyan. Yun na yung pinakatodo talaga. 40, ganyan. Gusto ko merong anak na ako, ganyan. Kasi ang happy kasi talaga magpalaki ng bata for me. Kasi, Mahilig ka sa bata? Yeah, mahilig naman ako sa bata. Siguro, medyo nagkaroon na ako ng parang maternal instincts nung nung pumasok ako ng 30. Nasabi ko, nakikita, ang cute ng mga bata. Nakaliw na ako sa kanila. Dati hindi Totoo. Oo, dati hindi. Pag nakakita Ano ginagawa mo naman sa mga bata dati? yung mga bata dati naiinis ako, wag sipunin. Kadiri. Layo sa akin yan. Pero ngayon? Ngayon parang ang cute-cute nila. Kahit sipunin? Oo, may ganong part. Just, naisip ko rin naman, galing din naman ako sa ganyan. Just, sila nga, sabi natin, 5 years old, wala na yan. Akin, 10 years old, meron pa din. At anong kulay? Yung iba pink. Nakakaloka. Di ba uso dati yung sipon ng green? Oo, green. Yellow minsan. Just ko kapag buong buo, yellow. Diba? Totoo ba yun? Oo, yung akin dati, kinakain ko pa nga eh. Totoo? Oo, maalat kasi, masarap. May ligaw sa maalat eh. Diyos ko po, nakakaloka. Ang dami ko na nakwento, ha? First time ko narinig yung coming from ibang tao. Di ba? Sarap kaya. Kung hindi yung ginawa, Diyos ko. I wish that lahat yung mga dreams mo maging totoo siya. Yes, of course. And sa inyo din po, sir. Lahat mga gusto nyo i-manifest pa sa buhay ninyo ay magkatotoo. Yes. Thank you. Wish come true. Oo, kasi lahat tayo, kailangan talaga tayo mag-set and mag-dictate talaga kung anong gusto natin gawin sa buhay natin. Kasi yun nga, like what I said, if you want something, go, write it down, and make sure na itanim mo talaga sa isip mo talaga na you will achieve it talaga. Aww. Ganun talaga, the power of attraction, the love of attraction talaga. I remember ko yan always. I always believe in that. Kahit sa mga kapatid ko, pamangkin ko, I still give the same advice on how I achieve like me in Tevian. Kasi syempre, as a makeup artist, kasi syempre yung mga tao dati parang beautician, di ba? Parang parlorista. May naalala ko pa yun, yung beautician. I mean, based from my own experience, my dad and my mom, they're not supportive at first for me being a makeup artist. Kasi panahon nila kasi makeup artist parang parlorista, di ba? So, wala. I really push kasi I know what I want talaga. And ako personality ko iba eh. The more gaganon ninyo ako,
the more I will... Hala, same tayo. Na Anong zodiac ipupush sign ko mo? din. Aquarius ako. Ay, iba kala ko same Ano, tayo. ano bang zodiac sign? Cancer. Cancer. Oo. In fairness. Aquarius, January? February. February. Yes. So, yun. Kaya ganun ako. Very So, strong will. maramdamin ka din pala. Ala, emotional ka. Ikaw rin? Kasi Cancer yung ano ko yung ibang sign ko. So, yes, maramdamin ako. Oo. Kiligin, ganon. Pero masipag. Sometimes. Parang nilaglag niya ako doon. Sometimes. Sa mga tamang oras, masipag ako, yes. So, ayan. So, I can see naman the way you evolve from the first day that I watched you on social media dati during the pandemic, tapos to where you are now. Oh, thank you Iba-iba po. ka na talaga. Diba? Nastarstruck At atake na ako siya. sa'yo. Oo. Ay, grabe naman. Oo. Hindi sinasabi ko rin yan sa mga nakshi ko, okay lang yan, okay kayo maging kanal, pero okay lang din na hindi kayo mag-stage at mag-improve tayong lahat, di ba? Yes, exactly. Tingnan mo, ngayon parang ang social mo. Di ba? Oh my God. Tsaka yung hair mo. Dati naalala ko yung mga content mo, yung wig mo, tama ka nga. Yung wig mo paulit-ulit, Walang laba. iba-ibang site lang yun, di ba? Oo, correct. Diyos Pero ko. tingnan mo ngayon, Synthetic wig yun na pero parang may kuto. Di ba? Ganun siya, kakaiba siya. Pasabog. Okay, saan nakapunta yung yung mga damit mo, yung crop top dati, kulay pink mga Yung yellow na crop top, nasa bahay pa yun, naka-display yun. Tapos yung iba, Yung iba, ewan ko na nangyari sa iba, yung mga crop top ko. Kasi pinamigay ko na rin yung mga iba kong crop top. Diyos ko, awa na lang din. Sabi nung crop top, pahingahin mo naman ako. may suggestion ako, ayaw mo gawin ng exhibit, Bet ko yung mga ganon. the evolve of Sasa Girl. Gusto ko nga pagpasok mo sa exhibit, awinan mo yung asim. Hindi, pero diba? totoo. Parang I think Happy yun. everything part of your career should be you put it in the frame, parang maging part of Ang exhibit. saya, yan. perfect I'll yan. support you on that. Ay, okay, Totoo, sige. Kasi I believe on that kasi. Parang that's how people will understand you better also, yung evolve na how you evolve. And that's also to make Makikita them nila also... yung growth. Yes, para para i-follow nila rin yung yapak. Tama ba yung term Correct, may inspire sila. Yes. Oo. Tsaka for yourself also, it will keep you grounded always, yung mga ganun. O, kasi bagay. maalala mo yung dati mong pinanggalingan. No? Dati, Oo nga, tingnan mo. ang saya nga, sige nga. Gawin mo nga exhibit Amatin yan. yung exhibit na yan. Oo, tapos if-frame natin na Lalagay parang ko yung mga iba-ibang kulay, lip mga tint, ganun. ganyan. Yung Oo. mga Okay, perfect. Support kita dyan. Okay, laban. So, abangan natin yung mga exhibit ni Sasa Girl. Ka dun, girl. Pero next time, make sure may panty na siya. Oo, sige, okay lang yan. Ngayon, kasi, whole face niya. Whole era. Ayan, Sasa. I would like to take this opportunity to thank you to be part of my interact with Albert Cunyawan. Yes! So, ayan. So, we have little... Hala, may mga pa-flowers naman. Ano ba Oo. yan? Actually, na-surprise din ako. Hinanda nila bulaklak para Ala, sa'yo. thank you. Oy, thank you Ang ganda. Yeah, ang baho Ang bango. I love it. Okay lang, girl. Maging totoo ka dito. Hindi, ang bango may simbahan. Ang bango. Ang saya. Okay. Thank you, sir. Ang saya. Oh. Na-happy ako dito. Parang banding lang talaga siya. Oo, lahat magkaibigan lang kami dito. Correct. Oo. Ang ganda ng energy ng ninyo, ng studio ninyo. Palakpakan kayong lahat. Ang ganda. And thank you din sa mga ka-interact natin dyan. Kaya don't forget to like, share, and subscribe. At available din kami sa Spotify and Apple Podcasts. Again, this is Interact with Albert Cunyawan. Yes!